tayo ngayon sa view deck ng Tubo, Maligaya. So habang nagkakape tayo, bumili tayo kanina ng coffee, then lakad-lakad lang tayo dito sa view deck nila. Nakita nyo yung malaking exhaust yan sa likuran, medyo maingay dito. I think this is sa engine, may exhaust dito. So from here makikita nyo yung Port of Cagayan de Oro City, and sa likod niya is yung Cagayan de Oro. So ang alis natin is 5:30 in the afternoon. It's 4 o'clock na ng hapon, and we're just waiting dun sa ibang passengers na umaakit ngayon dito sa vessel. So yung sasakyan natin nasa baba na, tahimik na siya doon, secured. Meron talaga siyang area para sa kanya lang. So although may mga katabi siyang mga containers, pero for sure safe na safe siya doon. So at exactly 5:30 in the afternoon, umalis na tayo ng Port of Cagayan. So we are now traveling towards Iloilo. Yun yung pinaka stopover natin, Iloilo. So I would assume na 24 hours sa Iloilo na tayo. So until then, wait muna tayo ng ating dinner, and balikan ko kayo mamaya. Alright guys, kain tayo. So meron akong food dito sa Tubo. Sa economy, dito tayo sa Island Fiesta. Ano naman, okay naman. So meron ang free is isang rice, isang dalawang ulam. Kung magpapa-additional ka ng rice, kaya ko, may additional payment, and then separate din yung rice, payment, additional payment yun. All married students Charlie Group, all married students Charlie Group under Mr. Ryan Capisis now at the front desk. Once again, we're calling attention of all married students Charlie Group under Mr. Nag-upgrade tayo ng accommodation ng tutulugan natin. So yung nabigay kasi sa atin by default is economy. So nag-additional na lang ako para ma-upgrade tayo to business class for 2. So ito yung accommodation na nakuha natin dito sa Tubo. So meron siyang 2 beds. Yan. And then meron siyang storage cabinets. Yan. So I think, I don't know kung ano to, life jacket siguro. Then we have another cabinet dito for storage. Then meron din siyang sarili niyang sink. Then meron din TV. Hindi ko lang alam kung magana yun. So ang ganda rito sa business class na to, meron siyang viewing, meron siyang bintana. So dito tayo sa baba. Alright, so for tonight, pahinga na tayo. It's been a long day. So kita-kita tayo bukas. Hello, good morning guys. It's 5:15 ng umaga of Friday, February 28. So last night around
7 p.m. Nag-upgrade ako to business class accommodation. Unfortunately, ang upgrade pala ng rooms dito sa Tugo is per destination. So meaning, kung galing ako ng Cagayan de Oro, nag-upgrade ako to business class, good lang yun. Kasi ang travel ko kasi is from Cagayan de Oro to Manila, pero may stopover siya ng Iloilo. So yung business class upgrade ko is good per destination lang pala yun. So Cagayan de Oro to Iloilo, yun lang yung current upgrade. And you will need to have another request to upgrade from Iloilo to Manila, kahit na ang ticket na pinili mo is from Cagayan de Oro to Manila. Kaya 5 o'clock in the morning, pinatok na ako nung front desk to ask for the key, and I need to return sa talagang accommodation ko, which is dun sa economy. Okay lang, all goods. It's a good learning experience for us, para at least para dun sa mga nakapanood nito, meron na rin kayong idea kung paano yung upgrades, yung proseso and all. Right? So balik ako kayo after kong ibalik tong mga gamit ko sa sa accommodation. Siguro coffee tayo, then lakad-lakad na tayo sa view deck para maikot ko naman kayo. Right guys, see you. Good morning guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako, medyo madilim pa kasi, pero it's a good Friday morning. Coffee muna tayo dun sa Island Cafe. So may hot water, kaso naiwan ko yung camping mat ko sa kotse. So magagawa kundi bumili ng paper cup. So basically, bibilin ko ng paper cup dito sa motor ko. So that's 5 pesos. Tapos umakit na ako dito sa viewing deck, and according dun sa front desk, we are approaching Iloilo City by 6 p.m. estimated time. So nice. After 12 hours of travel from Mindanao, nasa Visayas na tayo. So ito palang view deck is nagko-close siya ng 6 p.m. ng gabi. Bawal na daw pumunta rito, bawal na tuloy. So open na lang na area para makasingot ka ng sariwang hangin is yung smoking area. So approaching na tayo ng Iloilo City. So yung tinitignan ko ngayon dito sa harapan ko is yung Guimaras Island. That's Guimaras Island. May nandun naman sa kabilang side ng vessel is yung Iloilo City. So sobrang lakas ng hangin dito, but it's a good Friday morning. Ang ganda ng sunrise. So try natin yung sunrise para capture natin. So yung mga crew sa baba, nagpe-prepare na sila dun sa arrival natin sa Iloilo. So mayroong mga bababa galing na Cagayan de Oro, meron na masasakay papunta ng Manila. So hopefully makakuha tayo ng another business class upgrade room. Hopefully. Iloilo na kung maaari po ay bumaba na sa barko. Breakfast na Maraming guys. salamat po. So
Nandito tayo mag-breakfast sa Horizon Cafe kasi kasama to sa perks ng pag-upgrade to business class. So kung hindi naman kayo nag-upgrade, so kung economy, dun tayo sa Island Cafe kung saan tayo nag-dinner last night. Since nag-avail tayo ng upgrade, dito tayo sa Horizon Cafe. So ang menu natin is beef tapa with egg and brewed coffee. Kain tayo guys. So at exactly 6:15 in the morning, February 28. Good morning, Iloilo City. And siguro while waiting siguro na mag-onboard sila ng passengers from Iloilo going to Manila, mag-quick tour muna tayo habang hindi pa gaanong marami yung tao. So start tayo sa baba, paakyat dun sa third floor. So tatlo yung floors kasi dito.
So that's basically it. Yun yung mga ah, rooms, amenities ng Tugo. So meron silang 3 floors. First floor usually, then yung front desk, nandun yung economy rooms. Then second floor, nandun yung business class, Highland Cafe, Horizon Cafe. And then yung third floor are mainly for staterooms. Yung staterooms are business class rooms din. Pero may kalakihan siya, and I believe meron siyang sariling toilet and bathroom. So, medyo expensive. Nandun lang yan. It's 11:30 na. Dito muna tayo ulit sa Island Fiesta habang nag-aantay tayo ng business class upgrade mamaya. At exactly 12:20 ng hapon, we are now leaving Iloilo City. Hey guys, so nandito na tayo uli sa business class room kung saan din ako nagstay last night. So medyo comfortable talaga dito sa business class compared din sa economy. Dalawa lang yung beds. So far solo ko naman yung room. May TV, lakas ng aircon, and medyo tahimik. So makakapagpahinga ka ng maayos. So yun ang perks niya. And then meron ulit tayong access sa Horizon Cafe para sa ating dinner mamaya, and yung breakfast natin tomorrow. Alright, so yun lang muna yung update ko for today, and siguro balikan ko na lang kayo pag mag dinner na ulit tayo. Alright. Guys, so dinner na muna tayo. This will be our last dinner for this travel. Let's enjoy. So meron ako dito beef and mushroom, vegetable, and I think mushroom soup. Magandang gabi po sa lahat ng aming mga panatubig. Nais po namin yung pag-ialam. Nakasalukuyan pa rin po Crab kami siguro. naghahain ng inyong hapunan. Tayo. Para sa mga panoy namin nasa Nilo Valley Tourist na akomodasyon, maaari nyo kayo magtungo sa aming Fiesta Food Court. Good morning sa inyo, and it's 5:10 ng umaga, and based sa Google Map, nasa area na tayo ng Cavite. So kung titignan mo yung mapa, nasa tapat na tayo mismo ng Ternate, Cavite. So after 3 days, nasa Manila na tayo.
good morning to all our valued guests bound for Manila. For guests in Mega Volume Tourist Accommodation, para naman po sa mga parang nasa business class at stateroom na akomodasyon, maaari na po ninyong ibalik ang susi ng inyong kwarto sa mga steward na napalaga sa inyong mga akomodasyon o di kaya sa front desk ng ating barko. Maraming salamat po. It's 6:55 ng umaga. Nandito na tayo sa tapat ng Ross Boulevard, Manila. Boarding na tayo. Para na rin ang barko. Manila Falls. Init. Right guys, so ganito pala yung sistema rito sa Northport. Pagbaba mo ng barko, hindi mo kagad makukuha yung sasakyan. Kailangan mo pumunta doon sa Tugo office. Kailangan mo magpa-release. I-release nila yung sasakyan mo, yung papers mo. And then after nilang ma-release yun, pupunta ka ng PPA booth para matatakan. And then after matatakan ng PPA, pupunta ka na dito sa may container ng security para pirmahan yung gate pass. And then after mo magawa yun, babalik ka na uli sa barko, kunin mo yung sasakyan bago ka makakaalis. So medyo hassle dito sa Northport. Di gaya dun sa Cagayan de Oro, ang smooth ng proseso. At dito hindi rin nila kabisado, hindi sila aware na kapag kasama ka Roro with driver, hindi nila alam na pwede ikaw yung kumuha ng sasakyan at magbaba dito sa barko. So hassle, but again, it's a good experience para sa atin. So ako ngayon babalik na ako doon sa barko. Kukunin ko na yung sasakyan tapos para makauwi na. Alright guys, so all goods lang tayo, good vibes lang, maski mainit, hassle, pero all goods para sa atin lahat to, para sa lahat ng viewers ko, may makuha tayong information.